today we're going to review the Ephemera. So, isa to sa Shala o mahal na tarot deck. Check natin. By True Black. Actually, may isa nito True Black yung pangalan. Ayun, maganda din yun. Hindi pa ako nakakabili nun. Ito muna. Umpisa na natin. So, ito yung box niya. Ayan parang naka-emboss pa yung gold. Box pa lang, Shala na, diba? Ayan. Tapos, magnetic siya. Ganyan. Ayan. Ito naman yung guidebook niya. Maliit lang, pero makapal. Cute. Usually, this deck costs 7,300. Ayan. Meron siyang reverse meaning, may upright meaning. Ayan. Okay. And then, zoom out ko ng konti. Ayan. Plain lang yung loob. Meron siyang pa-welcome letter. Ito yung back. Then, another extra card. Ganda ng back, diba? Okay. So, iba nga lang yung mga pangalan niya. Napansin ko dito, no? Hindi siya yung The Fool. Check muna natin yung quality ng card. Okay naman yung quality ng card, yung makapal. Hindi ganun kakapal, tama lang. Standard size of tarot. Standard size. Ito yung aking Lucid Dreams. Parehas sila ng size. Pero, kapal. Mas makapal si Ephemera. Matte siya. Matte yung klase ng ano na card. Ayan. Sa kapal, ganyan siya pag ginawakan. Pero mamaya try natin, no? Kasi pag ganitong matte, parang medyo mahirap siya i-shuffle. Pero try natin mamaya. So, ayan siya. Ang ganda niya. Ang class niyan tingnan. Gusto ko nga rin yung black, true black. Kaya lang, ano pa tayo sa budget? Ang mahal kasi. So, mag-flip through na tayo. Excited na ako makita siya. Hindi ko pa siya nakikita lahat. Honestly. Nung inopen ko, tinignan ko lang siya. Ayan. Lalagay ko siya dito sa gilid. Tapos, if medyo mabilis, pwede nyong i-pause. Okay? Maglalagay ako ng music sa background.
Okay, alright. Kung papansin nyo, medyo hirap akong siya, sabi ko kasi matte nga siya, medyo hirap akong hawakan siya. Pag matte kasi yung card, pero pag binalasa mo naman, ayan, parang medyo rough siya pag binalasa mo, hindi siya tulad ng mga ibang matte, no? So, gusto ko yung images niya, social, very social. Kaya lang, if you are a beginner, hindi ko siya nire-recommend kasi iba yung name ng mga major arcana niya. And pansin ko, yung major arcana lang, yung medyo bonggang-bongga yung mga design. When it comes sa mga minor arcana naman, simple lang siya na ganyan, no? Tsaka yung mga court cards, ayun, yung knight, page, ayan, yung medyo may mga pag-gold-gold din siya. Pero kapag mga, ayan na, simple lang naman. Ayan medyo mahirap din siya ganyanin. So, parang pang collectors to. Hindi siya yung pang kung social ka, gamitin mo siya pang read everyday. Pero, this one is for collectors. I think, for collectors only. Kasi medyo mahirap talaga siyang i-shuffle. Ayan. Kung pag ganito naman, ayan, hirap din siya. Kasi sobrang matte niya. Sobrang matte siya. Pero ang ganda ng mga images. Halatang maharlika siya. So, kapag ginanito mo naman siya, ayan kita nyo, hirap siya. Ayun lang. Pero, sa images, kita mo talagang mamahalin. Mamahalin siya. At saka, ayun pa, kailangan mo rin pag-aralan yung major arcana niya kasi hindi siya the Fool, hindi siya High Priestess, hindi siya Empress, hindi siya Emperor. So, ayun. Babasahin mo lang siguro to. Then, makaka-resonate ka na sa Kasi parang ganun din naman siya Kaya lang, iniba lang nila yung pangalan. Ayan. Okay. So, for me, kung pang-reading this one for me is bababa, 7 out of 10. Una-una yung price. Hindi siya ganun ka-affordable, no? Pangalawa, the image is okay, great. Pero yung pagka-matte niya, hindi okay pag sinushuffle. Ayun. So, yun lang naman. If you have any tarot in mind that you want me to review first, let me know. Baka meron na siya. If not, I'll try my best to find it. Thank you and see you in my next video. Bye!